Lumabas siya para kunin ang laptop niya sa kotse at sinend ang curriculum vitae niya sa email ni Damian at mabilis na pumasok sa opisina nito. Akmang pipigilan pa siya ni Bianca pero sinamaan lang niya ito ng tingin. Check your email, mabilis sabi niya. Napatingin lang to sa kanya na mariin at pinagsalikop ang dalawang mga kamay. You know what? You're not hired. You can leave. At bumalik na ito sa ginagawa. What? Why? Inis na tanong niya. You are disrespectful. I don't need someone like you here in my restaurant. Ayokong kumuha ng batong ipupukpuk ko sa ulo ko. Agad nagsalubong ang mga kilay niya sa sinabi nito. Alam mo, you're so judgmental. Hindi mo pa nga ako nahahire. Why don't you try me? Try you? I know your caliber, Jane. Bata pa lang tayo, kilalang kilala na kita. I will not allow you to invade my personal life. Now, get the hell out of here. Inis na sabi nito sa kanya. Damian, sumusobra ka na. Isusumbong kita kay Tita Diana. Padanakot niya rito. The hell I care. Baliwalang sabi nito. Nagpupuyo siya sa galit na lumabas ng opisina nito. Mabilis na nagtungo siya ng kotse at tinungo ang daan papunta sa mansyon ni Damian. Akala mo, ha? Hello po, tita. At nakipagbeso-beso sa mommy ni Damian. Oh, Iha, how are you? What brings you here? Akala ko kakausapin ka ni Damian tungkol sa trabaho. That's the reason why I'm here po, tita. Naglungkot-lungkutan ang mukha niya at akmang iiyak. What happened? Damian told me that I'm not good enough, tita. Help me, please. I really want to work there. At humagulhol na siya. Mabilis siyang niyakap nito habang hinahagod sa may likod. Don't worry, Iha. Damian will hire you whether he like it or not. Pagpapalubag nito ng loob niya. Agad naman siyang napangisi. Humanda ka, Damian. Pagkaalis niya sa bahay ni Damian, ilang sandali lang, nakareceive na siya ng tawag mula dito. Hindi mo talaga ako titigilan. Ginagamit mo pa ang mommy ko? Galit na bungad nito sa kanya. Oh, look who's being disrespectful now. Can you please just say hello first? You are not worthy of my respect. Okay, since you started it, make sure you will know how to end it. Be here tomorrow at exactly 6 a.m. Bago pa siya makapagsalita ay mabilis na nitong naibaba ang tawag. Bastos talaga. Kinagabihan hindi na siya makatulog. Excited na siyang makatrabaho si Damian. Ngayon pa lang iniisip na niya kung anong isusuot niya para bukas. Alas 5 pa lang gumising na siya. Nagsuot siya ng isang high-waisted black skirt, white inner at blazer. Baka sabihin na naman ito hindi siya professional. Saktong alas 6 ng umaga nang makarating siya sa resto. Wala pa raw doon si Damian pero nagsisimula na siya sa trabaho. 24 hours kasi ang restaurant na yon. Okay, ready na ba yung table ko, Bianca? Tanong niya sa babae. Agad naman itong napakunot noo. Mabilis na inabot sa kanya nito ang isang plastic. Ano to? Uniform mo. Magpalit ka na tapos pumunta ka na ng kitchen, sabi ni Bianca. What? Anong gagawin ko doon? I am not even a chef. Taas kilay na sabi niya rito. Yes, alam ko hindi ka chef dahil dishwasher magiging trabaho mo. Ngisi nito sa kanya. Agad ng laki ang mga mata niya. What are you saying? What? Sir Damian said, take it or leave it. Lalong lumaki ang ngisi nito. Pinagtitripan ba ako talaga ng amo mo, ha, Bianca? I am a bachelor graduate, tapos papaghugasin niya lang ako ng mga plato? Anong oras ba siya darating? Galit na sabi niya. I'm already here, what's the matter? Aroganteng sabi nito na nasa likuran na pala niya. Agad siyang humarap dito at dinuro ito. Ikaw, are you playing with me? Isusumbong kita sa mommy mo. Eh di magsumbong ka. You think I really care? Nakiusap ang mommy na tanggapin kita in any position basta dapat i-hire kita. I love my mom, so I do what she said. Ngisi nito sa kanya. Nanggagaliitin na siya sa galit. I know ginagawa mo lang to para di na ako magtrabaho pa dito. Well, I'm sorry to say this, pero hindi mo ako mapapaalis dito. At mabilis siyang nagmarcha paalis at pumunta ng banyo. Nang tingnan niya ang uniform, isa tong black polo shirt at black slacks with black apron. Agad siyang napangiwi pero wala siyang magagawa.
Ayaw niyang isipin ito na mahina siya. Matapos magbihis, itinali niya pataas ang buhok niya, exposing her white neck. Agad na patingin sa kanya ang mga empleyado sa kusina at napatigil lahat sa ginagawa. May I know kung nasan yung mga huhugasan ko? Nakatulalang tinuro ng lalaki ang isang lababo na punong-puno ng mga hugasin. Agad nanlaki ang mga mata niya. Seryoso ba to? Bakit mukhang galing sa fiestahan yon? Imbes na magreklamo ay nag-umpisa na siya. Akala mo, Damian, mapapasuko mo ko? Never. Over my dead, beautiful, and sexy body? Seryoso ba to? Dishwasher ba talaga ang trabaho niya rito? Bakit po ka itong modelo? Oo nga. Dinig niyang nagbubulungan ang mga kasama niya doon. Bigla siyang tumigil at pinunasan ng mga kamay gamit ang apron at tumarap sa mga ito. Napatingin naman ang mga ito sa kanya. Hello everyone, I am Jane Mendoza. Nice meeting you all. Ngiti niya sa mga ito. Mabilis naman ang mga ito ngumiti sa kanya at nagsikamayan. Huling nakipagkamay sa kanya ang head chef na si Brian. Gwapo rin ito at mukhang mayaman. Ramdam pa niya ang pagpisil ng kamay nito sa kamay niya. Nasa ganon silang eksena nang dumating si Damian. Kita pa nito ang magkahawak na kamay nila ni Brian. What are you still doing, Miss Mendoza? Go back to your work. Ang dami mo pang huhugasan? Masungit na sabi nito at umalis na din. Antipati ko talaga. Pasalamat ka, gwapo at masarap ka. Kung hindi, matagal na kitang pinagpalit. Halos 3 oras na siyang naguhugas, hindi pa rin siya natatapos. Unlimited? Agad siyang napabuntong hininga. Are you okay, Jane? Is it okay if I call you Jane? Seryosong tanong nito sa kanya. Oo naman, no. Ngiti niya rito. Do you want me to help you? Presenta nito. Ha, hindi na. Baka makita pa tayo ni boss, mapagalitan pa ako. Salamat na lang, Brian. Ngiti niya rito. Nakangiti rin naman itong tumango. In fairness talaga, gwapo din to. Pero bakit kapag si Damian ang kausap niya, kahit hindi naman ngumingiti, grabe ang pagwawala ng puso niya. Pagdating sa bahay, pagod na pagod siya. Nang tingnan ng mga kamay niya, parang gusto niyang maiyak. Malalim siyang napabuntong hininga. Pa-hard to get talagang Damian na yun. Kapag ako ang nainis, dadaanin ko na talaga siya sa santong paspasan. Agad niyang tinawagan ang mananahin ng mommy niya at pinaayos ang uniform niya. Kailangan magmukha pa rin siyang sexy at maganda kahit tagahugas lang siya ng plato. Agad siyang napangiti na makita ang mga uniform. Hapit na ito sa hubog ng katawan niya. Nagpagawa na rin siya ng skirt. Sinigurado niyang makikita ang sexy at mapuputi niyang mga legs. Tingnan ko lang kung hindi ka pa maglaway bukas, Damian. Sabay ngiti ng malapad. Kinabukasan, panggabi ang schedule ng pagpasok niya. Pagdating ng resto, agad siyang nagpunta ng banyo para magbalit ng damit. Agad siyang napangiti na makita ang sarili. Bongga! Halos matulala ang mga kasama niya sa kitchen nang makita siya. Puro lalaki kasi ang mga kasama niya doon. Good evening, guys! Masiglang bati niya. Nang tingnan niya ang lababo, napangiti siya. Hindi ganon karami katulad ng kahapon. Agad niya itong sinimulan. Wala pang 1 oras, tapos na siya. Jane, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Tanong ni Bianca nang pumasok ito ng kitchen. Agad naman siyang tumango. Why? Doon ka muna sa may dining, madami kasing guests at kulang tayo sa waitress. At mabilis na itong lumabas. Nagkibit balikat lamang siya at lumabas na rin. Saktong paglabas ay ang pagdating naman ni Damian. Agad niya itong nilitian at binate pero tiningnan lang siya nito ng masama pagkatapos ay mabilis na siyang nilampasan. Miss, tawag sa kanya na isang lalaki. Agad naman siyang lumapit. Yes sir, ngiti niya rito. Don't you remember me? Ngiti nito sa kanya. Agad naman siyang napakunot noo. Sorry, hindi ko na matandaan. The guy, sa club. Yung sinayawan mo tas bigla mo na lang akong iniwan? Matagal mo na siyang nag-isip bago ito natandaan. Yeah. I'm sorry I was drunk that night. Ngiti niya rito. Do you need anything? Can I wait for you later? Ngiti nito sa kanya. Bago siya sumagot, tumapit na sa kanya si Bianca. Excuse me, sir. Baling nito sa lalaki. Jane, gusto kong makausap ni Sir Damian. Bulong nito sa kanya. Agad naman siyang tumango at nagpaalam na sa lalaki. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso na siyang pumasok. Matapos siya nitong isnabin kaninang pagdating nito, ngayon papatawag siya nito. What? I'm busy.
Inis na sabi niya. Busy in what? Flirting with our customers? Iritableng sabi nito. Come on, sabihin mo na kung anong kailangan mo. Wala siyang pakialam kahit boss niya pa ito. She is Jane Mendoza, by the way. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na sa kitchen ka? Bakit nandun ka sa my dining? Taas kilay na sabi nito. Tapos na ako dun, and besides, that Bianca girl asked me a favor since kulang daw tayo sa waitress. Happy? Sabay ismed dito. Agad naman tong tumayo at tumapit sa kanya. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. What's with that skirt? Bakit ka nagkaganyan? May halong inis na sita nito. What do you want? Lahat ng babae dito nakaskirt tapos ako lang nakaslacks? My gosh, so disgusting. Yes, they wear a skirt pero hindi ganyan kaikli. Look at you. Isang dangkal lang yata yung haba ng skirt mo. Ayaw mo ba nun? Maraming customers ang maa-attract na pumunta rito since maganda at sexy ang waitress mo. Nangaasar pang ngiti niya sabay kindat. Jane, let me remind you that this is a restaurant and not a nightclub. Inis na sabi nito. You may leave in peace bukas na bukas. Ayaw ko nang makikita pa yung skirt na yan. Understand? Pinaikot niya lang ang mga eyeballs niya rito. Whatever. At mabilis na lumabas. Mabilis na siyang bumalik sa loob ng kitchen. What happened? Talong ni Brian na makita siyang nakabusangot. Paano? Napakagago talaga ng boss mo. Malakas na sabi pa niya. Agad naman siyang napatingin sa buong paligid at nakita niya na lalaki ang mga mata ng mga tao doon na napapatingin sa kanya. Hindi nga pala alam ng mga ito na matagal na silang magkakilala ni Damian. Don't mind him, he's always like that. Ngiti ni Brian sa kanya. Ang mabuti pa, mag-break na muna tayo. Tara na, let's eat. I made dinner for us. Agad siyang natakam nang makita ang niluto nito. Nakaramdam siya ng gutom. 10:00 na nga pala ng gabi. Umupo sila sa pinakadulong bahagi ng restaurant. Doon kasi ang pwesto ng mga empleyado kung saan po pwede silang kumain tuwing break time. This is so delicious. Tuwang-tuwang sabi niya. I'm happy that you like it. Ngiti nito sa kanya. Swerte na magiging girlfriend mo. Gwapo na, magaling pang magluto. Really? You think so? Ngiti nito at nakatitig sa kanya. Of course. Saka mabait ka. Hindi kagaya ng ibang lalaki dyan na masungit. Nang biglang makitang lumabas si Damian mula sa opisina nito, agad siyang napaubo. Are you okay? Here, uminom ka na muna. Sabay abot ito sa kanya ng tubig. Agad siyang nagpasalamat dito. 3:00 ng madaling araw ang out niya. Kahit alanganing oras, hindi siya nag-aalala dahil may sarili siyang sasakyan. Mabilis siyang nagpalit ng damit at lumabas na. Nang nasa may parking siya, nakita niya si Damian pauwi na rin. Aba, himala, it's Saturday. Hindi yata ito lumabas kasama ng mga friends nito. Are you going home? Kausap niya rito. Isn't it obvious? Pabalang na sagot nito. Agad niyang pinaikot ang mga mata. Akmang papasok na rin siya ng sasakyan niya na magsalita ito. You and Brian look good. Bagay kayo. Ngisi nito sa kanya. Kesa mabikon sa biro nito, sinakyan niya na lang. Really? Well, he's nice and kind. I'm single and I think he is too. Who knows? Ngiti niya rito. Well, good luck. Naging seryosong bigla ang boses nito at mabilis nang sumakay ng sasakyan niya. Mabilis na rin siyang pumasok ng sasakyan niya. Tila bumigat ang puso niya. Hindi ba talaga siya nito magugustuhan para ipagtulakan pa siya nito sa iba? Kalma, Jane. Marami ka pang plano, right? Nag-uumpisa ka pa lang. Bibigay din sa'yo yung Damian na yan. Mabilis siyang ngumiti at nag-umpisa nang mag-drive. Hindi siya dapat panghinaan ng loob. Mabilis pang lumipas ang mga linggo at mas nagiging malapit na sila ni Brian sa isa't isa. Si Damian naman laging galit at pinag-iinitan ng skirt niya. Can I talk to you for a moment, Miss Mendoza? Mabilis na sabi nito nang dumaan to sa harapan niya. Hindi man lang siya nito hinintay na makapagsalita. Agad siyang sumunod dito. From now on, dun ka na sa may dining area. Mabilis na sabi nito habang umuupo sa swivel chair nito. What? Why? I mean, okay na ako dun. Mababait ang mga kasama ko. Angal niya. Totoo yon dahil habang tumatagal, lalo niyang nakakasundo ang mga kasama. Minsan mas mabuti pang mga lalaki ang kaibigan at kasama mo sa trabaho. Walang plastikan, walang inggitan at ituturing ka pa nilang parang prinsesa. Masyado ka na yatang nag-e-enjoy sa may kitchen. Taas kilay na sabi ni Damian. Well, I can say yes. My decision is final. I will now promote you as a supervisor.
Kayong dalawa ni Bianca ang bahala sa lahat from now on. Seryosong sabi nito. Pero, no more buts. Now, go back to your work. At sinimulan na nito ang mga ginagawa. Napabuntong hininga siya bago umalis. Paglabas, agad binigay sa kanya ni Bianca ang bago niyang uniform at template. Malungkot siyang pumasok ng kitchen, pero nagulat siya nang may sumabog na party popper. Congrats, Ma'am Jane! Bati sa kanya ng mga tao. Bakit parang siya lang ang malungkot? Hey, why are you sad? Hindi ka ba masaya? Graduate ka na sa paghugas ng mga plato. Ngiting biro ni Brian. Paano? Mamimiss ko kayong lahat dito. Pwede bang maging dishwasher na lang ako? Ngiti niya. Nah, you don't deserve that. Here. Sabay abot sa kanya na maliit na cake sa gitna ng puting plato at may nakalagay na congratulations from Team Kusina. Agad siyang napangiti. Thank you guys. Gaya ng ginawa niya sa unang uniform, pinatahi niya rin yon at pinaiklian. Sobrang haba kasi nang ibinigay nito sa kanya at lumampas hanggang sa may tuhod. Sumabog ka sa galit, Damian. Sabay ngisi niya. Since maganda ang uniform niya, pumasok na agad siya na yun ang suot. Nasa parking pa lang, kita niya na ang paglabas ni Damian sa kotse nito. Mabilis din siyang lumabas at naglakad. Nilampasan pa nga niya ito pero bigla na lang siya nitong hinila sa isang braso. Oh, good morning boss. Hindi kita napansin. Ngiti niya rito. Pero masamang tingin lang ang binigay nito sa kanya, sabay tingin sa damit niya. What are you doing, Miss Mendoza? Habang nakapaningkit ang mga mata. What? Takang tanong niya. Do you have any plans in seducing our customers? Look at you, damn crazy woman. Ines na sabi nito. No, I don't have any plans in seducing them. I only want that one man to be seduced. Ngisi niya. Are you pertaining to our head chef? Agad namang nawala ang ngiti niya sa labi. Manhid talaga. I was pertaining about you, idiot. Sagot niya sa isip. Inismiran niya lang ito at mabilis na naglakad papasok ng restaurant. Bianca is going to teach you all the things that you need to know. Sabi nito nang ganap nang makapasok. Good morning, sir. Bati ni Bianca dito. Todong ngiti pa kay Damian. Agad naman siyang napasimangot habang nakatingin kay Bianca. Nagpapakwit ka pa talaga sa Damian ko, ha? Good morning, Miss David. Bati rin ito kay Bianca. Aba, ba't pag akong bumabati rito hindi man lang sumasagot? Pwisit kang malandi kang lalaki ka. Magsama kayong dalawa. Buong duty niya walang ibang ginawa si Bianca kundi turuan siya pero hindi niya to pinapansin. Kita niya ang inis sa mukha nito pero wala siyang pakialam. Lahat ng lumalandi sa Damian niya, kaaway na niya. 6:00 ng gabi, pansamantala, magsasara muna ang restaurant para sa monthly meeting ng lahat ng mga empleyado. Nakaupo na silang lahat. Si Brian na lang hinihintay dala kandidato ng merienda para sa meeting nila. Nang dumating si Brian, umupo sa tabi niya. Kita niyang napatingin din doon si Damian. Okay, before we start this meeting, let's congratulate Miss Mendoza for being promoted as a supervisor. Tumango lang siya at nagpasalamat. Pagkatapos, nagsimula na tong magsalita tungkol sa performance rating ng restaurant nila, employee of the month, etc. etc. Nagsimula na siyang humikab at maboring. Kaagad siyang napatingin sa may cellphone niya at nakipag-chat na lang sa mga kaibigan niya. I want us to be a team and by next month, we're going to have our team building. Miss David and Miss Mendoza, kayo. Napapangiti siya sa pinagsasabi ng kaibigan niya sa group chat nila. Miss Mendoza? Pero parang wala pa rin siyang naririnig at diretso lang sa paghagikik. Miss Mendoza! Malakas at galit na sabi ni Damian. Agad naman siyang kinalabit ni Brian. Jane! Agad siyang napatingin kay Brian at ginusto nito ang magkasalubong na kini ni Damian. Are you with us, Miss Mendoza? Yes, boss. Ngiti niya rito at nag-peace sign sa mga kasamahan. Napapailing naman si Damian sa kanya. Come to my office later. I don't tolerate this kind of behavior here. Matigas na sabi nito. Okay. Nakataas kilay na sagot niya. Hindi siya natatakot sa galit ni Damian. Sanay na siya dito. Nang matapos ang meeting, binigyan siya ni Brian ng niluto nitong merienda. Akmang susubo na siya ng tawagin ni Damian. Miss Mendoza, come to my office. Now. Teka lang naman, di ko pa natitikman tong luto ni Brian Inis na sabi niya. Do not make me wait. I will count until 5. Kapag wala ka pa, you're fired. At mabilis na itong umalis. Nagmadali siyang tumayo at napasunod dito. Nakapamewang siyang humarap dito. Ano na naman bang problema mo ha, Damian?
Sinabi ni Bianca, binabaliwala mo raw ang turo niya sa'yo a while ago. Na, those are basic things. I'm not a preschooler. Alam ko ng mga yon, no? Para saan ba't nagtapos ako sa isang sikat na eskwelahan? At piniikot ang mga mata niya. Kailan ka ba magmamature, ha, Jane? You're not even listening while I'm discussing. Ganyan ba talagang nature mo? Inis na sabi nito sa kanya. I'm listening, actually. I'm a multitasker. Ngiti niya rito. That is the main reason why I hate a woman like you. Childish, irresponsible, and a spoiled brat. Grow up, Jane. Then tell me exactly what do you want para mabago kong sarili ko. Seryosong sabi niya rito. Pinakatitigan lang siya nito at umiling. There is no need for you to do that, Jane. Seryosong sabi nito. Why? Takang tanong niya. Because I hate everything about you. I hate your presence. I hate your smile. I hate you, Jane. Kung di lang dahil sa mommy ko, hindi kita kukunin dito sa restaurant ko. Kaya please do your job properly. Know your limitations. I am your boss and you are just my employee. We're not even friends. Now go back to your work. Malamig na sabi nito. Matagal siyang natulala dahil sa sinabi nito. This is the very first time na sinabihan siya ni Damian ng ganon. She did not even know na ganon pala kalala ang tingin nito sa kanya. Mabilis siyang lumabas ng opisina nito, pumasok sa banyo. Durog na durog ang puso niya. How dare him say that to her? Hindi niya napansing mabilis naglandas ang mga luha niya sa mata. Kahit isang oras pa bago ang out niya, mabilis na siyang umalis at sumakay ng sasakyan niya. Pumunta siya sa club at doon niya gustong maglasing. Ano bang nagawa niya kay Damian para magalit na sobra sa kanya? Maybe for almost 15 years, it's time for her to remove all her feelings towards Damian. Mabilis na tumutulo ang mga luha niya habang umiinom. Are you okay, Miss Jane? Alalang tanong sa kanya ni Julius, ang bartender sa bar na yon. Yes, okay lang ako. Napangiti siya sa katangahan niya. Masyado ba siyang obsessed sa nararamdaman niya para sa lalaki? Mapait siyang napangiti habang umiinom ng alak. Damn you, Damian. Why can't you like me? Halos hindi niya namalayan nakakarami na pala siya ng shots. Akmang bababa na siya sa upuan ng muntik na siyang matumba. Hey Jane, are you still okay? Tanong ni Ralph na siyang nakahawak pala sa kanya. Agad niyang iniiwas ang braso niya na nakahawak dito. Don't touch me. I'm okay. Wait there, I'm gonna call Damian to... Shut up! Don't call him. He doesn't care. But you're drunk. Come on, I'll drive you home. Napangisi siya. Really? Why, you care? Thanks but no thanks. I can manage. At susuray-suray na naglakad papunta ng restroom. Kailangan niya munang maghilamos. Hindi siya pwedeng umuwi ng ganon. Magdadrive pa siya. Pagkalabas ng club, nakita niya sa may labas si Damian at parang may hinihintay. Diretso lang tong nakatingin sa kanya at seryosong mukha. Akmang lalampasan niya ito nang hilahin siya nito. I will bring you home. Agad niyang hinila ang braso niya. I'm okay. Kaya kong umuwi mag-isa. At akmang maglalakad na nang hilahin na naman siya nito. Nang humarap dito, hindi niya napigilan ang sarili at sinampal niya ito. Bakit ba ang kulit mo? Ang sabi ko I can take care of myself. Why did you slap me? Right, I can see that you're still okay base na rin sa lakas ng pagkakasampal mo. If I just know, hindi ako pupunta rito kung di lang ko tinawagan ni Ralph. Hindi ko sinabi sa kanyang tawagan ka. I don't need you. Galit na sabi niya. Masyadong masakit ang dibdib niya. Mali. Masakit ang puso niya. Wasak na wasak, durog na durog. Okay, if you say so. Baliwalang sabi nito at mabilis na siyang iniwanan. Nagpupuyo siya sa galit. Buisit ka, Damian, ang sama-sama ng ugali mo. Dahan-dahan siyang nag-drive pa uwi nang biglang tumirik ang sasakyan niya. Nakailang ulit na tong sinubukan i-start pero ayaw talaga. Naiinis siyang lumabas at pinagpapadyak ito. Puisit, puisit. Nang biglang may humintong van sa tabi niya. Bumaba ang mga lalaki na sa tingin niya ay may bilang 5. Miss, gabi na. Kailangan mo ba ng tulong? Ngisi sa kanya ng isa. No, I don't need your help. You can go. Mataray na sabi niya rito. Nagngisihan ang mga ito. Aba, mataray. Halika na, miss. Ihahatid ka namin sa langit. Sabay tawa. Bigla siyang nahintakutan nang biglang lumapit ang mga ito. Boys, hawakan niyo siya. At bigla siyang hinawakan sa magkabilang kamay ng mga lalaki at nilapitan siya ng isa. Napasingap siya nang bigla siyang amoyin sa leeg ng isa sa mga to.
Pervert, let me go! Ang papangit nyo! Tulong! Sigaw niya. Nasa may madilim kasi silang parte ng daan. Kokonti lang kasi ang dumaraan sa lugar na yon. Pare, pangit ka raw? Tawa ng isa. Tarantado! At sinapok ito. Akmang hahalikan siya nang makarinig ang mga ito ng malakas na putok ng barel. Let her go or else isa-isang puputok sa mga bungo nyo itong mga balang to. Tutok ni Damian sa dala nitong baril sa mga lalaki. Kita niyang gulat sa mga mata ng lalaki. Boys, halina kayo. At mabilis na ang mga itong pumasok ng van at pinaharurot ito. Agad siyang napaupo at napahagulhol at niyakap ang sarili. Mabilis siyang itiniyo ni Damian at inayos nga ang buhok. Shh! Don't cry. I'm here. Alon nito sa kanya at bigla siyang niyakap. Nang maalala ang mga sinabi nito sa kanya, bigla siyang kumawala mula sa pagkakayakap nito. Thank you for saving me, pero pwede ka nang umalis? Maghihintay na lang ako rito ng taxi. Naputo lang sasabihin niya nang hilahin siya nito papunta sa kotse nito at mabilis ipinasok sa loob. Akmang bababa siya na mabilis din tong makapasok at nilak ang mga pinto. I will drive you home. No! Ihatid mo lang ako sa sakayan. I don't want to go home. Seryosong sabi niya. No, kailangan mo nang umuwi. Tita Janice needs to know kung ano nangyari sa'yo. My God, Jane, you almost got raped. Paano na lang kung di ako dumating dahil dyan sa katigasan ng ulo mo? Galit na sabi nito sa kanya. No! Huwag mong sasabihin kay mommy. Ayoko mag-alala siya. Please, ayoko munang umuwi. Ibaba mo na lang ako dyan. Turo niya sa isang waiting shed. Pero nilampasan lang nito ang waiting shed na tinuro niya. Nagulat siya nang dalhin siya nito sa condo unit nito. What are we doing here? Don't think of anything else. Dito ka muna magstay hanggang kumalma ka. At mabilis na itong bumaba. Dahan-dahan din siyang bumaba na makaramdam ng hilo at panginginig ng katawan. Nakakailang hakbang na si Damian nang mapalingon sa kanya. Nakakunot noo to habang nakatitig sa kanya habang nakahawak sa may kotse. Mabilis siya nitong binalikan at biglang binuhat na para bang bagong kasal.